Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Bagyong Kiko na panatili ang lakas habang inaasang lalabas ng bansa mamaya. Balitang Bayan. Ilang kontraktor sa maanomalya o manong flood control projects nakalabas na ng bansa ayon sa isang senador. Immigration lookout order inihirit naman ng DPWA. Balitang Bayan. Presyo ng imported na bigas sa gitna ng importation ban bagyang tumaas ayon sa Malacanang. Balitang Bayan. 35% ng mga Pilipino naniniwalang gumanda ang kalidad ng kanilang pamumuhay batay sa survey. Balitang Bayan. Kita naman sa ibayong dagat, 20 katao nawawala sa gitna ng madugong kilos protesta sa Indonesia. Balitang Bayan. Balitang pampalakasan, Japan at US magpapakitang gilas sa Federación Internacional de Volleyball Men's World Championship sa Maynila. Balitang Bayan. At sa showbiz, American rock band na Second Hand Serenade balik Pilipinas para sa kanilang 20th anniversary concert. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Miyerkules na Baclaran Day, Setyembre 3, taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng impilang may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Na oras po na 5 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa detalye nga po ng mga balita, alamin po natin ang weather update kaugnay po sa Bagyong Kiko. Ihahatid yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Isa na nga pong ganap na bagyo, tropical depression ng LPA na ilang araw pong binantayan ng pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Itong si Bagyong Kiko, huli pong namataan sa layong 1,170 kilometers east-northeast po ng extreme northern Luzon. Ang hangin naabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso naabot ng 70 kilometers per hour. Ang kilos pan-northward po sa bilis na 15 kilometers per hour. Pagdating naman sa track and intensity outlook nitong si Tropical Depression Kiko, ayun nga po ang kilos pan-northward o di naman kaya ay pan-north-northwestward sa susunod po na 24 hours. Inaasahan din na lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Kiko ngayon din pong hapon. Pero paglabas ng PAR, inaasahan na lalakas pa po itong si Kiko at magiging isang tropical storm ngayong gabi o bukas po ng umaga bago po maglandfall sa may Japan. Samantala, dako naman tayo sa ating 3-day weather outlook sa may Visayas, Iloilo. Asahan po ang mga pagulan on Thursday and Friday. Ang Sabado naman po, asahan na wala namang ulan pero magkakaroon po ayon sa forecast ng mga pagkulog at pagkidlat
25 to 32 degrees Celsius sa expected temperature sa may Iloilo City. Tacloban, puro po kulog at kidlat on Thursday and Friday. Pero ang Thursday po, sasamahan pa ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero ayon sa forecast, may chance pa rin na sumikat ang araw. Pagdating naman ng Saturday, good news dahil fair weather po ang maaring bumungad sa inyo dyan sa may Tacloban City. 25 to 32 degrees Celsius sa expected temperature. Sa may Kalibo, puro po ulan ang maaaring asahan po sa loob ng 3 araw. Sasamahan pa ng kulog at kidlat pero may tsansa pa rin naman po na sumikat ang araw with 25 to 32 degrees Celsius. Samantalang araw po sumikat kaninang 5:44 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:07 PM. At eto na nga, nagsimula na nga po kaming magbilang. Ngayon pong araw, 112 days na lang po ang bibilangin natin bago tuluyang dumating ang araw na hinihintay lalo na ng mga bagets at ng mga nagtatrabaho para sa 13th month pay. Malapit na po, 112 days na lang po bago Pasko. Sa ngayon po, yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Sa oras na 8 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali at sa iba pang detalye nga ng mga balita, ibinunyag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na nakalabas na ng bansa ang ilang personalidad na nadadawit sa anomalya umano sa flood control project sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon ng Senado. Ayon kay Senador Marcoleta, walang kapangyarihan ang komite upang maglabas ng whole departure order dahil tanging korte lamang ang maaaring gumawa nito. Maaari lamang anyang gawin ng komite ay hilingin o humiling ng lookout order laban sa mga nasasangkot. Kaugnay nito, binigyang din ng mambabatas na hindi paliligtasin ng mataas na kapulungan ng mga dawit na tumatangging dumalo o tumangging dumalo sa pagdinig at maaari naman maglabas ng arrest warrant kung patuloy nilang iisnabin ang hearing. Balitang Bayan. Kinumpirma mismo ni bagong talagang Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na lumiham na siya sa Department of Justice para hilingin ilagay sa lookout bulletin order ang mga DPWH officials at kontratistang inimbitahan ng Kongreso sa pagdinig hinggil sa maanumalya umanong flood control projects. Kabilang narito ang suspendidong si OIC Assistant Regional Director ng Region 3 na si Henry Alcantara, OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, OIC Assistant District Engineer JP Mendoza, Engineer Ernesto Galang ng Planning and Design Section at iba pa. Gayun din sina Alex Abelido, Presidente ng Legacy Construction Corporation, Cesara Diskaya at Pacifico Curly Diskaya, may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Maria Roma Angeline Rimando, owner o manager ng St. Timothy Construction at iba pang kontratista ng DPWH. Bukod dito, ipinatitigil na rin ni Secretary Dizon ng 2 linggo ang lahat ng proyekto ng DPWH, gayon din ang bidding. Balitang Bayan. Porsigido naman si Senior House Deputy Minority Leader Edgar Egay Erice na padaluhin sina ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe sa susunod na pagdinig ng Infracom hearing ng Kamara kaugnay sa maanumalya umanong flood control projects. Ayon kay Erice, malaki ang responsibilidad ni Nako bilang dating chairman ng House Appropriations Committee at Poe dahil sila ang nag-aral at nagproseso ng nasa 108 billion peso insertions sa 2025 national budget, kaya't dapat magpaliwanag ang mga ito. Aminado ang kongresista mula 2 distrito ng Caloocan na maaring mawala ang kredibilidad ng Kamara at Senado kung hindi iimbitahan ang kapwa mambabatas at dating senador dahil lalabas na may kinikilingan sila sa investigasyon.
tingin ko naman, kayang-kaya ipaliwanag yan ni Senator Grace Poe. At wala namang malalabag na parliamentary courtesy sapagkat hindi na po siya senador. Siya isa pong civilian na ngayon. Pagdating naman po kay Congressman Ko, palagay ko napakalaking responsibilidad niya bilang dating chairman ng Committee on Appropriations na ipaliwanag ito. Kung hindi, tatamaan kaming buo na yung institusyon ng Kongreso. So he owes it to explain to us. Wala namang masama kung may papaliwanag lang naman. Yun ang problema. Kung may iiwasan ito, mawala ng kredibilidad yung investigation ng House. Labas na exempted yung mga members. Bakit pa tayo nag-investigation? Di bayaan na lang natin. Samantala, handa naman si Erice na tumalimas sa full disclosure order ng Infracom para sa lahat ng sasali sa investigasyon upang maiwasan ang conflict of interest. Binibigyan kaming lahat ng 5 araw para mag-submit ng full disclosure. So kahapon, Tuesday, so we have to at least submit it by siguro Friday or Monday, not counting Saturday and Sunday, yung aming full disclosure. Kung sino, para sa gano'n. O kaya kung ayaw mo naman mag-disclose, di mag-inhibit ka na kagad para hindi ka nakasama. Siyempre, kung contractor ka, tapos inimbestigahan mo, contractor ka sa gobyerno, tapos inimbestigahan mo yung sarili mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, contractor, tapos inimbestigahan mo yung mayroon kang sariling interest, conflict of interest. Yan po ang tinig ni Senior House Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Posible namang maharap sa kasong plunder ang mga opisyal ng pamahalaan at pribadong kontratista na nasa likod ng mga maanomalya o manang flood control projects. Ito ang babala ni House Infrastructure Committee o Infracom Chairman Terry Redon sa pagbubukas ng joint hearing ng House Committees on Public Accounts, Public Works at Good Government. Ayon kay Congressman Redon, ang investigasyon ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyasatin ang lahat ng mga flood control projects. Unang tinutukan ng komite ang 55 million pesos na halaga ng proyekto para sa reinforced concrete river wall sa Baliwag, Bulacan na natuklasan mismo ng Pangulo na wala naman pala. Tinukoy din ni Redon ng mga substandard flood control na ipinatayo sa Kalumpit, Bulacan na proyekto ng kontraktor na St. Timothy Construction at Wawaw Builders. Balitang Bayan! Niniwala naman si House Committee on Public Works and Highways at Infracom Co-Chairman Romeo Momo na nakaugat ang issue ng flood control project sa depektibong budget process at questionableng insertions ng ilang ahensya na nagdudulot ng duda sa tamang paggamit ng pondo ng bayan. Sa pagsisimula ng pagdinig ng Kamara sa kontrobersyal na issue, binigyang diin ni Momo na ang problema ay hindi lang iilan, kundi resulta ng sistematikong kakulangan na nagbibigay daan sa pag-usbong ng ghost projects at mababang kalidad ng mga infrastruktura. Ipinaliwanag ng kongresista mula Surigao del Sur na kahit Kongreso ang nag-aproba ng pondo sa pamamagitan ng General Appropriations Act, nagsisimula ang National Expenditure Program sa mga ahensya at dumaraan sa Department of Budget and Management at Development Budget Coordination Committee. Inisa-isa rin ng mambabatas ang 4 na yugto ng budget process. Una, ang preparation, authorization, execution at accountability na bagaman idinisenyo para tiyakin ang transparency ay nababalot naman anya ng maraming butas. Iginiit din ni Momo na dapat natitiyak ng mga konsultasyon sa local at regional level na ang mga proyekto ay akma sa tunay na pangangailangan ng komunidad. Balitang Bayan! Na oras sa 16 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap na tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Sangkot sa flood control anomaly na nasa ibang bansa, hindi pa masabi kung tumakas o nagtatago na. Ayon kay Senador Marcoleta, alamin po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Go at Sally. Bagamat sinasabi nga na may nasa labas na ng bansa sa ilang sinasabing may labas na ng bansa sa ilang nasasangkot sa mga anomalous flood control approach, pero nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Dante Marcoleta na hindi na kanya masasabi na tumakas at nagtatago ang mga ito.
Ayon kay Marcoleta, hindi rin naman nila mapipilitan kung lumabas na ng bansa ang plane. Ayon sa senadora, nang hanapin kasi nila yung mga kontratista na hindi sumipot sa nakalipas sa pagdinig ng kanyang committee, sinasabi na ito'y nasa Amerika na. Narito ang bahagi ng pagpaliwanag ni Senator Marcoleta. Lumabas dahil doon. Merong nandyan sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Pero may commitment sila sa iyo, sir, na uuwi sila kapag pinatawag yun na po sa... Ipinaliwanag ni Marcoleta na lookout bulletin order lang ang pwedeng hilingin ng Senado sa Bureau of Immigration at Korte lang ang pwedeng mag-issue ng whole departure order. Sa kabila nito, binigyan din ni Marcoleta na hindi sila kapilang napapayag na hindi wala ang mga oportunidad ng sipon ng malis. Ibantahan na ipaparesto ang makatuloy na Islam sa kanilang investigation. Inulit naman ang pagkasabi ng isang sampo sa Maria na ituro ang mga taga-team EWH at malalaking tao na kasabot sa kanya. At sa tingin niya, hindi represidente ang mga kontraktor maaari hindi kasuma ng kriminal. Pagbiyanin na ng danyos at itatapos ang hindi nagpagwisto. Pero dapat magturo ang mga ito ng malaking responsable sa Maria lalo na sa Ghost Flood Control Projects. Kaya nanganganib daw ang buhay gaya ng sinasabi ng padala ng pillars. Kailangan pa rin kanyang pamilya ng kontralista na pinipitigahan ng sinabi at siya gaya ng BIR, Customs, anti-modeling, Okay, Ate Sally, okay, babalikan ka namin maya-maya para mabigay yung buong detalye at yung follow-up. Importante pong balita, mahalaga pong makumpirma po natin yung kabuuan po ng impormasyon. Sige, mamaya balikan natin si Patrol 19. Eto, sa kaugnay pa rin balita, Pasig City Mayor Vico Soto, eto na, handa ng tumestigo sa pagdinig ng Senado. Daan na rin kaya siya sa Lunes? Abangan po natin kung sa Lunes ba. Patrol 38, Jen Patrolya. Handang tumistigo si Pasig City Mayor Vico Soto sakaling imbitahan siya sa pagdinig ng Senado hinggil sa anomalya ng flood control project ng Department of Public Works and Highways. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na investigasyon ng mga mambabatas sa katiwalian ng proyekto ng Pamilya Diskaya. Ayon kay Mayor Soto, sakali mang ipatawag siya, handa siyang mag-comply sa Senado. Sa ngayon, wala pa natatanggap ang alkalde na anumang imbitasyon ng Senado at Kamara. Narito ang tinig ni Mayor Vico Soto. Sino naman po, hindi naman yan kung gusto o hindi. Pag sila nagpatawag, required po yun. Sir, bahala na po ang customs. Pero ang importante, yung mga infrastructure projects na hindi na maulit. Kasi paulit-ulit na yung nangyayari sa atin eh. Kailangan po matigil na yung mga kalakaran na alam naman natin. Kami sa gobyerno, alam natin nangyayari ito. Kayo sa media, alam niyo nangyayari ito. Kahit ang ordinaryong mamamayan, mulat na alam na rin nila na totoo yung mga kwento na ano yung SOP, porsentuhan, hatian. Alam na natin lahat eh. Kailangan matigil to. Yun lang naman yung sa akin. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Pagpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita. 35% ng mga Pilipino ang naniniwalang gumanda o umunlad ang kanilang pamumuhay ngayong taon. Ito ayon sa batay sa isinagawang survey ng social weather stations simula June 25 hanggang 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult respondents sa Metro Manila, Luzon, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. 23% naman ang naniniwalang lumala pa ang kanilang pamumuhay, habang 42% ang nananatili pa rin sa kanilang estado. Balitang Bayan! Right, balikan po natin ang naudot na balita ni Patrol 19, Ate Sally Ortega Bueno. So, Ate Sally, sino yung mga, wala bang binanggit si Senador Marcoleta na pangalan kung sino yung nasa labas ng bansa?
Wala siyang binanggit pero lumilitaw na kung sino yung absent na kontratista sa last hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control anomaly. Yun ang kanyang sinasabi na tinanong niya bakit absent nasa labas daw ng bansa at nasa Amerika. Pero bagamat sinasabing may nasa labas na nga ng bansa sa ilang nasasangkot sa anomalous flood control projects, pero nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na hindi naman niya masasabi na tumakas o nagtatago na ito at hindi naman daw nila mapipigilan kung lumabas ito ng bansa. Ayon kay Marcoleta, nang hanapin nila ang kontratista na hindi sumipot sa nakalipas sa pagdinig ng kanyang committee, sinabi nga na ito ay nasa Amerika. Narito ang bagay ng pagpapaliwanag ni Marcoleta. Lumabas dahil doon. Merong nandyan sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Kasi sa impormasyon, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Yun lang. Pero may commitment sila sa iyo, sir, na uuwi sila kapag pinatawag yun na po sa... Ipinaliwanag ni Marcoleta na lookout bulletin order lang ang pwedeng hilingin ng Senado sa Bureau of Immigration at korte lang ang pwedeng mag-issue ng whole departure order. Sa kabila nito, binigyan diin ni Marcoleta na hindi sila sa Senado papayag na hindi umarap ang mga personalidad na sangkot sa anomalya. Nagbanta na ipaparesto ang mga patuloy na iisnab sa pagdinig. Inulit naman ni Marcoleta ang paghikayat sa mga kontratistang sangkot sa anomalya na ituro ang mga taga-DPWH at malalaking tao na kasabwat sa anomalya. Sa kanyang tingin, hindi most guilty ang mga contractor, maaaring hindi sila makasuhan ng kriminal sa halip pagbayarin lang ng danyos at ipatapos ang hindi nagawang proyekto, pero dapat daw ay ituro nila ang mga malalaking responsable sa anomalya, lalo na sa ghost projects. Kung nanganganib daw ang buhay, gaya na sinasabing mga nagpapadala ng fillers, kailangan pa rin anyang mamili ng kontratista dahil iimbestigahan na sila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng BIR, Bureau of Customs at Anti-Money Laundering Council. Umaasa si Marcoleta na sa susunod na pagdinig ay present na lahat ang invited resource person, lalo na yung mga kontratista. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIP. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Tala pagbalik ng mataas na pondo o malaking pondo sa housing sector, ipinanawagan ng DSUD kay Pangulong Marcos. Patrol 30, Jelly Mendez sa detalye. Hiniling ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Aliling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaas o ibalik sa dating antas ang alokasyon para sa housing sector sa bansa. Sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Appropriations, sinabi ni Aliling na ang naturang pondo ang tutugon sa house backlog ng sektor. Anya, inihirit niya na ito sa Pangulo sa kanilang unang naging pagkikita matapos siyang italaga bilang kalihim ng DSUD kung saan ay ipinresenta niya o ipinakita ang kasalukuyang kalagayan ng pondo ng housing sector kabilang na ang paghahambing ng budget sa ilalim ng dalawang nakaraang administrasyon. Ipinaliwanag ng opisyal na umaabot sa 10 billion pesos ang taunang budget ng National Housing Authority o ang NHA noon, ngunit bumaba ito sa 2 billion pesos noong 2022. Sa naging interpelasyon ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, natanong ng mambabatas ang kalihim kung magkano ang kinakailangang budget para maisakatuparan ang layunin ng kagawaran. Sinabi ni Aliling na sa ilalim ng panukalang 2026 National Expenditure Program o ang NEP, humiling ang DSUD ng 225.8 billion pesos pero tanging 5.563 billion pesos lamang ang inaprobahan ng Department of Budget and Management o DBM na mas mababa ng 220 billion pesos mula sa orihinal na panukala. Pakinggan natin ang pahayag ng DSUD Secretary. What we explained to the President during my first meeting with him when I was appointed, ang request ko sana is ibalik muna yung usual budget ng NHA. When I say ibalik sa usual budget, ito po yung usual budget itong past two administrations of President Duterte and President Aquino, which is 10 billion. Ito pong 2022, since 2022, ang nabibigay lang pong budget sa NHA is only 2 billion. Samantala, pinayuhan naman ni Congressman Rodriguez si Aliling na ipaglaban ang dagdag na budget at handa umano ang Kongreso na tulungan ang sektor ng pabahay. Ito si Patrol 30,
Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, bagong patient transport vehicle ipinagkaloob ng PCSO sa Malilipot, Albay. Ang special report naman na ito ay hatid ni Angelo Baino. Personal na tinanggap ni Mayor Sinon Biñas Volante ang isang unit ng patient transport vehicle mula sa Philippine Charity Sipstex Office. Ang naturang donasyon ay bahagi ng programa ng lokal na pamahalaan at ng PCSO upang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Malilipot, Albay. Layunin nitong masigurado na ang mga pasyente, lalo na ang mga nangangailangan ng agarang transportasyon tungo sa mga ospital, ay mabilis na matutugunan. Ayon kay Mayor Volante, ang bagong PTV ay malaking tulong sa pagpapatuloy ng mga proyektong pangkalusugan ng bayan. Binigyang diin niya na patuloy ang pamahalaang lokal sa pagpapaigting ng mga programang magbibigay ng madali at abot-kayang serbisyong medikal para sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng bagong sasakyan, mas magiging handa ang Malilipot na tugunan ang mga sitwasyong medikal at emergency na magdudulot ng higit na kapanatagan para sa mga pamilya sa komunidad. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Alam niyo po ba na ang bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sipstex Office sa PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may natutulungan o matutulungan po tayong mga kababayan po natin sa kanilang po pangangailangang medikal. Basta kawang gawa at pagtulong, PCSO po yan, hindi po nila kayo uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan! Oras po natin 29 na sandali makalipas ang alas 12. Sa oras po naganap ng alas 12:32 na po ng tanghali. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang actually maghahalo po ito sektor ng agrikultura at transportasyon sapagkat ngayon pong o sa Setyembre 16 ay meron pong programa itong Department of Agriculture at yung pagbebenta nga po, i-extend po nila itong pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga tsuper. Meron pong mga pilot areas po yan at para po magbigay po ng mga karagdagan detalye, unahin po muna natin ang sektor ng transportasyon. Nasa kabilang linya po natin si LSAP National President, Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, si Ginoong Orlando Calando Marquez. Calando, magandang tanghali. Welcome muli sa DWIZ Channel 23. Ay, good afternoon, Sir Drew, at good afternoon sa yung milyon-milyon na nakikinig. Opo, Calando, unahin muna natin itong sa pagbebenta ng bigas sa mga kapwa nyo chopper at of course, meron din pala mga tricycle driver, ano? September 16 ang pilot, saan bang mga area ito? Iba-ibang area yan, Sir Drew. Lahat ng mga mayroon nang nagbibenta na 20 pesos ay pwede nang sumali yung ating mga driver. Ipapakita lang nila na sila po ay mga member ng LTAP o member ng Pasang Mazda, ng PEDUDAP, para maka-avail sila dito sa ating napakaganda. Unang-una, nagpapasalamat kami sa ating Pangulo at saka kay Secretary Kiko Laurel na hindi nila nakalimutan ang ating public transport na talaga naman naghihikaos sa problema sa napakamahal at problema namin sa traffic. Oo, naku, maganda yan. Lalo dito sa mga chopper sa Metro Manila, maraming makikinabang dyan. Pangdagdag din yan, di ba, Calando, lalo na sa mataas na presyo ng krudo, talagang makakabawas din yan sa gastos ng ating mga chopper na alam naman natin na talagang mahirap ang sitwasyon. Bukod dun sa mahal na krudo, mahal din ang pyesa at marami pa silang ibang gastos. Di ho ba, Calando? 20 pesos. Tama ka dyan, Sir Drew, dahil kanina nga, dahil meron kaming monitoring na pinakikiusap sa DOE, so ngayon ay binigyan na naman tayo ng abiso na by next week, baka tataas na naman daw ng krudo dahil nga tumaas na naman ng mahigit isang dolyar ng bawat litro na naman ng
Kaya grabe itong ating tinatahak ngayon. Hindi lang kami, lahat. So next week, parang kahapon lang, kakataas lang, tapos next week na naman? Opo, dahil nga yung dire-diretso na naman ng itinataas na naman dito sa nangyari, nagyera-gera, at yun ho, yung ibinabalita na naman ng DOE, dahil alam mo naman itong spokesperson ng mga oil company, itong DOE, tawag ko dyan, diretsahan na lang. Spokesperson ito ng mga gasoline company. Alright. Sa Pilipinas ang DOE. Yaman din lamang Lando, butit natawagan ka namin. Bago na ang kalihim, bago na may acting secretary na ang Department of Transportation. Kumusta naman po ang pakikipag-ugnayan po ninyo sa bago pong itinalaga na si Secretary Lopez. Giovanni Lopez. Unang-una, Sir Drew, nagpapasalamat naman kami sa ating Pangulo dahil ang kanyang itinatalaga ay yung mayroon ng karanasan sa transportasyon. Dahil undersecretary ito nung panahon ni Secretary Tugadi, unang-una kasi hindi naman sa Kumu Ilocano na kaibigan natin, si Atty. Banoy. Ang tawag namin kasi dyan ay Atty. Banoy. Yun yung niya. Kaya itong tao na ito, napakasipag din. Kagaya rin ito ni Secretary Vince Dizon. Workaholic din itong taong ito na Ilocano na taga Cagayan. So may mga asahan tayo na kung anumang mga development dyan sa Department of Transportation sa katauhan nga ng bagong kalihim ng naturang kagawaran si... Na-meet nyo na ba? Na-meeting ba kayo? Kahapon nagpunta ako sa opisina dahil kilala ko ng personal at awa ng Diyos naman, ay nung pumunta ako, nagbo-board meeting siya, kaya inantay ko na lang ng mga 1 oras, pero nag-usap kami kahapon at maganda naman yung napag-usapan dahil ang ating rin-recommenda sa kanya, Sir Drew, ay magawa na sana yung ating national public consultation dahil ang rekomendasyon natin ay maging batas na sana itong ating public transport modernization program. Dahil hanggat walang batas ang modernization program ng gobyerno, ay hindi ho may sasama sa GAA na magkakaroon ng permanent na pondo. Ayan. Sakto pagkakabanggit mo, budget season, Lando. Oo. Kaya nga ito yung aking sinabi sa kanya dahil nandoon ngayon 2 araw sila doon. Ngayon at saka bukas nandoon sila sa Kongreso. Kaya kahapon binigyan ko naman siya ng idea dahil marunong ito dahil dating judge ito eh. Si Secretary Banoy. Talagang sanay ito sa mga training seminar tungkol sa mga land transportation, air transportation, sea transportation. Dahil ito yung kanang kamay ni Secretary Tugadi nung panahon ni Secretary Tugadi. Kaya pala. So, sige. Bago tayo magtungol sa iba pang mga issue, Lando, matanong nga pala muna kita. May update na ba doon sa hirit sa LTFRB na dagdag pasahe? Wala pa? Wala pa ba? Sa amin, Sir Drew, ako sa personal ko, sinabi ko na rin ito sa ating mga kasamahan, ay isuspindi o tanggalin itong superseding of the law na JAW, itong mataas na fines and penalties na ginagawang dilihensyaan lang naman sa kakalsadahan sa buong Pilipinas. Hindi naman nagkakaroon ng totoo na hulyan. Halimbawa, uhuli mo yung isang kolorom na ban. Ang penalty niyan sa Republic Act 4136 ay 10,000. Ginawa nilang 200,000. Kaya panakot na lang yan. Para mag-ariglo, 10,000, 20,000, 30,000. Wala na. Ang nagkakapera dito, itong mga bugok na tiwali na traffic enforcer. Lalo na sa mga national road. Grabe pala, no? So, ayan. Isuspindi lang yun, Sir Drew. Sasabihin namin, diretsahan, kahit hindi nila ibigay yung piso sa amin. Kaya namin mag-survive. Ang nagpapahirap sa amin, number 1, itong JAW. Pangalawa, yung spare parts na walang kamatayan, na daig pa ang deregulation law. Taas ng taas, walang magbababa. Pag bumaba ang fuel, hindi nagbababa ang spare parts. Yan yung ipinaparating natin sa ating kagalang-galang na Pangulo, na sana naman itong DTI, wag na naman tulog-tulog. Hindi ko alam kung magkano ang usapan nila dyan sa mga spare parts na yan. Kasi galit na kami lahat sa transportasyon.
Kalando, bago ka bago uminit ang ulo mo at bago ka ma-high blood. Hindi. Ganun na lang talaga ako. Talagang yung problema na talaga. Iwas tayo doon, iwas tayo sa high blood. Baka kung ano pat mabalik tayo ng ospital, ayaw natin yan. Oo, ilang beses ako pabalik-balik ng mga nakarambot. Well, anyway, Kalando, iano ko lang itong libro ng pagbabago ng Pinoy driver na para ito sa mga driver para maiwasan yung pagiging kamote. Lahat ng driver dyan, Sir Drew. Pati two wheels. Kailangan ito. Kailangan alam mo itong mga kamote driver, Sir Drew, napakaganda po ito na sila ay may pinag-aralan. Huwag naman natin sabihin na walang pinag-aralan dahil ikino-considered ko na sila na lahat ang may lisensya ay may pinag-aralan. Basahin lang po nila itong libro na ito, yung pagbabago ng Pinoy driver na ating pinamimigay ng ating mga nagdodonate. Ay napakalaki ho ang kaalaman dahil lahat ng traffic rules and regulation ng buong mundo, traffic signs, road signs, mga traffic informative signs, nandyan lahat, Sir Drew. Kaya yan ho ay Tagalog. Kaya ang sabi ko, kung itong mga Pilipino na national dialect ay Tagalog at hindi pa nakapasa doon sa examination, pag ni-review niya yan, hindi siya Tagalog. Yan po ay talagang Tangalog. Tagalog, hindi Tangalog, Tagalog words yung lahat na nakasulat dyan, Sir Drew, pati mga Republican man dyan. Sigurado naman maiintindihan naman ito ng mga driver para maiwasan naman yung pagiging kamote at maiwasan din yung aksidente. Kalando, lalo yung iba yung iba walang insurance, di ba? Ay, alam mo, Sir Drew, napakamaraming salamat sa ating kay Sir Arnold Cabangon na kapatid ng ating Boss Edgard. Ang una kong kinausap dyan noon ay ang ating si Boss Edgard. So itinilinipat niya ako kay Boss Arnold sa kapatid niya dahil siya pala yung pinaka-corporate president ng insurance nila, yung Fortune Life. Kaya sila ho ang nagbigay sa atin, Sir Drew, ng pinakamababa. 8 insurance company ang aking inikot para makita ko kung magkano ang premium yung worth 500,000 na life insurance para marinig ng ating mga kababayan, Sir Drew, ano ba yung sinasabi kong 500,000? Ang life insurance ng tao, kasama ito sa natural death na life insurance. Halimbawa, nagkasakit, inatake, di ba? Inatake sa ibabaw ng kanyang kabayo. Kasama na doon, di ba? Natuklaw ng ahas, nakidlat, nalunod. Kasama lahat, Sir Drew, 100,000 ang kanilang life insurance. Ang kanilang burial ay 50,000, mas mataas tayo sa SSS. At saka yung binigay ng Fortune, yung kanilang accident insurance, 100,000. So 250,000 na. Plus yung total disability, halimbawa, naputulan ka ng 2 paa, wala ka ng 2 paningin, 2 kamay. Depende kung alin yung hindi na makatayo. Oo, 100,000. At saka yung unprovoked murder and assault ay 100,000. So 450,000 na plus yung partial disability. Halimbawa, yung isang paa na aksidente, hindi na makagalaw o naputulan, may bayad po yun na 50,000. So sa halaga ng 5 piso, Sir Drew, ikinumper namin yan doon sa actuarial computation ng ating insurance commission na yung 5 piso mas mura pa kaysa doon sa isang stick na sigarilyo. Di ba, Sir Drew? Oo, tama yun. Kaya dito, imposible na sasabihin ng isang driver na hindi nila kaya ito, yung 5 piso isang araw. Dahil sila, tataya na lang ng waiting. Di ba, magkano itinataya nila? Iinom ng pagtanggal ng tartar na rin. Oo, yung mga gambling nila, ang dami-dami. Pag dumaan pa, at nag-aantay yung kanyang mga chiching sa daan. Di ba? Alam mo naman yung ating mga driver, Sir Drew, at tinawag sila ng sweet lover. Nakangiti na hanggang tenga, pero yung proteksyon niya bilang nagmamaneho, wala. Kaya ang ating pakiusap sa ating mga driver, sana gayahin natin yung mga OFW na hindi po pwedeng lumipad yung OFW kahit katulong janitor sa ibang bansa
ay naka-insured muna bago lumipad. Dapat lang naman. Diba? Oo. Tingnan mo doon sa Vietnam ngayon, Sir Drew. Ang ginawa nila sa Vietnam, ultimo farmers ngayon, lahat naka-insured. Janitor naka-insured, carpintero naka-insured, sales lady naka-insured. The second world country na tayo dahil ito sa Sir Drew. Maganda kahit yan. i-research nila. Kalando, ilan na ba? Gaano na ba karami? At batid namin, nang hihimok pa kayo para magpa-insure na itong ating mga kapwa chuper, kahit mga operator na rin, Kalando? Opo. Talagang tayo iniimbita natin ng ating mga super na sana po yung magiging disente dahil itong third world country na capacity natin ngayon ay isa sa requirements para umangat sana tayo sa second world country. Tayo ho sa Asia ang pinakamaraming driver na nakikimaneho ng tricycle, jeepney, taxi, truck, bus, family driver, corporate driver, na walang bahay at pag namamatay, namamalimos pa ang kanilang mga anak, pamilya, bago makabili ng kabaong. Yeah. Ang hawak mo na sa lisensya, professional, tapos ganun ang itsura mo, di ba? Oo nga. Alright. Nako, sige Kalando. Baka may mga karagdagan ka pang panawagan sa sektor ng transportasyon, lalo na yung mga kababayan natin, mga chuper na mga bibili ng 20 pesos na bigas September 16. Oo. Yan po ay kailangan sila, Sir Drew, na magrehistro, i-submit yung kanilang mga master list para doon po sa paggamit nila po doon, dahil sa 16 pa naman yan, mag-submit sila at yung ating telephone number, Sir Drew, maya-maya ay sasabihin natin para, ngayon na, sasabihin ko na pwede silang tumawag sa ating 0925-379-8310 o kaya doon sa aking telepono na 0977-093-1729. At sa susunod, Sir Drew, yung aking executive assistant na si Boy Ribaño, ilibigay ko na lang sa kanya dahil ako, namamaos na ako sa mula kaninang alas 4 ng madaling araw. Okay, sige. Tawag ang daming interview. Kaya maraming salamat, Sir Drew. Salamat. Sa binigay mo. At saka maraming salamat kay Sir Arnold at saka kay Sir Gerd Cabangon. Alright, salamat po. salamat. Magandang tanghalian po sa inyong lahat. Ingat, Kalando. Yan, si Ginoong Orlando Calando Marquez, ang Pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Samantala, ipinagdiriwang ng Mega World ngayong taon ang kanilang ika-36 na anibersaryo. Ang Mega World ang isa sa pinakamalaki at nangungunang real estate developers sa bansa at isa sa may pinakamaraming leadership in energy and environmental design o LEED certified na gusali sa buong Pilipinas na isang global certification para sa Green Building Initiative sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 35 LEED certified developments ang Mega World sa kanilang iba't ibang townships sa buong bansa. Kabilang dito ang kanilang office building sa Eastwood sa Quezon City, McKinley Hill, McKinley West at Uptown Bonifacio sa Taguig, Arcobia sa Pasig, Capital Town sa San Fernando City, Pampanga, Iloilo Business Park sa Iloilo City at the Upper East sa Bacolod. Bukod dito, mayroon pa mga proyekto ang Mega World na kasalukuyang nag-a-apply ng LEED certifications. Ilan dito ay matatagpuan sa Taguig, Pasig, Bulacan, Iloilo at siyempre the City of Smiles, Bacolod. Balitang Bayan. Babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas na may mga paalala. Oras po natin, Engineer Oner Contehino, 12 minuto bago sumapit ang ganap na alauna. Pagpapatuloy pa rin ilang pa mga balita, kinumpirma ng Department of Agriculture na may bagyang pagtaas na presyo ng imported rice ilang araw makarang maging epektibo ang importation ban. Sa kabila nito, inihayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na hindi naman ito ganoong kalaki at sa ilang pamilyan lamang ito nangyayari. Sa kabuuan niya, nananatiling matatag ang presyo ng bigas. Tuloy-tuloy niya ang pag-iikot ng DA, katuwang ng Department of Trade and Industry, pulisya at mga LGU upang matiyak ang pagpapatupad ng importation ban sa imported rice. Sa usapin naman ng presyo ng local rice, nanatili itong matatag at walang naitatalang pagtaas sa premium, regular at well-milled rice. Idinagdag pa ng opisyal na nagpapatuloy ang
Konsultasyon nila sa lahat ng stakeholders kabilang na mga retailers upang masigurong walang mangyayaring pananamantala o manipulasyon sa presyo. Balitang Bayan! Alikan po natin ang mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. Internal cleansing sa DPWH planong tapusin sa loob ng 2 buwan ni Secretary Dizon. Ang pag-uulat mula kay Patrol 24, June Samson. Target ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na tapusin sa loob ng 60 araw ang kanyang unang misyon sa DPWH. Ito ay kaugnay sa internal cleansing o paglilinis sa hanay ng mga opisyal kung saan ay pinagsusumite niya ng courtesy resignation ang mga undersecretaries, assistant secretaries, regional directors hanggang sa mga district engineers. Aminado naman si Secretary Dizon na hindi madali ang gagawing internal cleansing pero ito anya ay kinakailangan niyang gawin matapos na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na linisin ang departamento. Gayunman ay naniniwala si Dizon na marami ang magagaling, matitino at masisipag ang mga manggagawa sa DPWH pero hindi talaga maiiwasan sa isang organisasyon na mayroong ilang tiwali na kailangan tanggalin sa trabaho. Patrol 24, June Samson para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Marteles Solo nanawagan sa mga sangay ng gobyerno na tumalima sa utos na lifestyle check ni Pangulong Marcos. Babalik si Patrol 30, Jelly Mendez. Nanawagan si Sibak Party List Representative Eddie Villanueva sa lahat ng sangay ng pamahalaan, mapalehislatibo, hudikatura, mga constitutional commissions, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya na tumalima sa inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle check. Ayon kay Villanueva, layo nitong masiguro na hindi napupunta sa bulsa nag-iilan ang pera ng bayan na isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang transparency, accountability at tiwala ng publiko sa pamahalaan. Suportado ng mambabatas ang direktiba ni Pangulong Marcos na magsagawa ng lifestyle check kasunod na rin ng mga kontrobersiya hinggil sa mga questionableng proyekto sa flood control. Pinuri ni Villanueva ang panawagan ng Pangulo na isang mahalagang hakbang tungo sa panunumbalik ng pananagutan sa pamahalaan. Gayunpaman ay binigyan diin ng mambabatas na ang hakbang ay dapat masiguro na komprehensibo, tapat at tuloy-tuloy at hindi lamang symbolic action upang tunay na mapanagot ang nagkakamal ng yaman sa iligal na paraan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Bukod sa mag-asawang Diskaya, BOC tiniyak na hahabulin at iimbestigahan ang lahat ng luxury cars at ng iba pang nagmamay-ari nito. Babalik si Patrol 24, June Samson. Nilinaw ngayon ang Bureau of Customs na hindi lang sa mag-asawang kontraktor sa DPWH nakasentro ang kanilang paghahabol sa mga luxury cars at iba pa na posibleng hindi nabayaran ang tamang buwis o smuggled. Nagkataon lang niya na mas nauna kasing na-issuean ng search warrant ng korte ang 12 luxury cars ng mag-asawang Diskaya na nasasangkot ngayon sa umano'y manumalyang flood control projects. Samantala, kagabi ay kinumpirma ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na nasa kustodiyan na nila ang 12 mamahaling sasakyan na kabilang sa search warrant na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 18. Unang na-recover ang 2 sasakyan sa garahe ng pamilya Diskaya sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pasig City. Kaugnay niyan ay kusang isinurrender kagabi sa BOC ng mag-asawa ang 7 sasakyan habang yung 3 pa ay kasalukuyang nasa talyer o service center pero nangako naman niya ang mga Diskaya na kapag natapos na ang repair ay isusuko din nila ito sa BOC. Tiniyak naman ni Commissioner Nepomuceno na sisimula na ang verifikasyon upang matukoy ang importation nito para malaman kung nakasunod ba ito sa customs laws.
Sakaling mapatunayan na niya na may pagkukulang sa mga papeles o hindi na bayaran ang tamang buwis, ay maharap ang mag-asawang Diskaya sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Patrol 24, June Samson, para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Ibabang balita, pagtatayo ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project sa Pasig City, sinimulan na. Isa pang report buhat kay Patrol 38 Jen Patrolya. Matapos ang halos 2 taong pagkaantala, sinimula na ngayong araw ang pagtatayo ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project sa Pasig City na malapit sa Meralco Avenue. Katuwang ni Transportation Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez, si Pasig City Mayor Vico Soto na ininspeksyon ang lugar kung saan nagsimula na ang demolisyon ng ilang establishmento at nakantabay na rin ang mga equipment. Ayon kay Transportation Acting Secretary Lopez, dapat noong October 2022 pa nagsimula ang proyekto pero naantala dahil sa mga usapin sa right-of-way. Target matapos ang istasyon sa loob ng 3 taon at magiging operational sa loob ng 5 taon. Narito ang tinig ni Acting Secretary Lopez. With the help of Mayor Vico and the City of Pasig, talaga mas lalo pong maantala pa ang pagsisimula dito sa proyektong ito. Ito po ang saan itatayo ang Ortigas Station. Naantala na po ito ng 2 taon mahigit. October pa yata ng 2022 nabigyan ng NTP. Kaso nung nagka-issue sa mga, of course, sa may-ari, then we have to expropriate it. Napaka-importante po ng istasyon na to sapagkat ito ay sa pangalawa yata to sa pinakamalaking istasyon sa subway natin. At dito rin magsasalubong yung tren na subway papuntang Mandaluyong sa Ortigas. At dito din sinasabi nilang may turn pad. So napakahalaga po nito. Nagpasalamat naman si Mayor Soto dahil natuloy na ang proyekto. Narito ang tinig ni Pasig City Mayor Soto. Sa ngayon, minimal naman yung magbabago. Pero coordinate lang kami sa DOTR kung anong kailangan gawin. But really, we're very thankful. Secretary Lopez, maraming salamat sa lahat ng mga kasama ngayon dahil tuloy na ang construction dito. First, yung demolition dito. Wala ng mga major roadblocks. So we're very thankful. Right? Sabi nga, hindi siya matatapos sa loob ng term natin. Okay lang, importante na simulan na at wala ng additional delays pa. Tiniyak naman ng DOTR na 95% ng right-of-way issues para sa subway project ay naresolba na. Ang MMSP ang kauna-unahang underground railway system ng bansa na unang sinimulan noong 2019. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At dyan po nagtatapos ang ating pong siksik. Grabe naman, siksik talaga. Tumaapaw po ng mga balita ngayon pong araw po na ito ng Miyerkules, ngayon pong Baclaran Day, Setyembre 3, taon 2025. Pero bago tayo tuloy magpaalam, batiin po muna natin ang isa pong maligayang karawan ng ating pong kasamahan po dito sa himpilan, si Patrol 45 Raul Esperas sa kanya pong ika-50 kaarawan. Ngayon po araw po na itong magkakatay po. Ewan ko kung anong kakatayin, lechon ba o Hindi naman. Lechon pala. Happy birthday Patrol 45 Raul Esperas, ang ating po DWIZ at Aliw, reporter anchor po ng Balitang Paaliparan. At sa lahat po ng mga nagdiriwan ng kanilang pong karawan ngayon pong araw na ito ng address. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23, ito po yung lingkod Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang, susunod na po DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael.
Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. This is the news and information station of